Okay mga Lodi, meron tayong i-share sa inyo ngayon, no? At marami ang nagtatanong dito kung paano daw gumawa ng boom. So ito na. Ito mga Lodi. Anong masasabi mo, Munting? Magandang pagkakagawa. Hindi pa nga tapos eh. So ito mga Lodi, ang gamit namin dito ay tubo na na this size, no? Na GI. Yan po, baliktaran na po yan. At wala na kaming plate na magamit, no, na para dito sa ibabaw pagsabitan ng chin block. Kaya ang ginamit namin dito yan ay ang Gilpar na D4 at pinagsama na lang namin yan para mas matibay. At kinaltas yan para maipasok yung angle bar para mas matibay. At tumitira dito si Renan. So ayaw mo welding mask mo. So ito yung ibabaw Lodi ng boom natin. Dito natin ilalagay yung chin block. So dito maglalagay tayo dito ng ng round bar na lang, or unang plano kasi nito maglalagay tayo dito ng plate na medyo makapal. So wala tayong plate na makapal at naubos na. So ang gagawin dito ay mag-fabricate na lang ng round bar na 16mm dito magkabilaan para sa ating sabitan ng boom. At ito ang ginawa namin dito sa dugtungan kasi dalawang tubo ito. So yan, binutasan na at yan ay naka-insakto na yan sa mga butas dito sa kapares nito. So ang hinang nito ay 3 patong para hindi siya mabali. Ang kapal pala ng plate niyan ay 8mm lang. So may na rin yan, may butas na yan katapat ng butas dun. So ang haba nito ay 10 meters, 10.20 meters para isakto sa pag tataas natin ng trusses, dahil yung yung poste natin simula pedestal hanggang taas ay 570 plus 3 meters itong mga trusses na to. 3 meters ang taas nito, ang king post. Kaya ito yung sukat nito ay 10 meters para may allowance pa kami sa paglalagay ng chin block. Kasi yung chin block niya na yun, may nakabitin pa siya. Halos 50 cm pa yung simula sa hook hanggang dun sa may kadena. Kaya naglagay pa kami ng additional na clearance para hindi kami mabitin. So dudugtong namin yan mamaya, din lalagyan namin ng mga angle bar na yung tungtungan. Tsaka yung pinakapaan niya ay maaaring angle bar na lang din na D4. So napakasimple lang paggagawa nito kasi tubo lang to. So, madaling gawin, kayang trabahoin to ng isang araw. Ayan po, mahal naming tagapaginig ng aming vlog. Sana po. So itong mga Lodi, nilalagyan na namin ng base plate tong puno ng boom natin. So plate lang yan na 8mm, tapos dudublihan lang ng angle bar na D4, 8mm din yan. So ipo-full weld muna yan bago lalagyan natin ng brace. Tirahin mo na, Nan. Yung sa kabila naka full weld na yun at nalagyan na rin ng brace yun. So ito na lang. So mixture lang to mga Lodi, yung puno ay magandang pagkakahinang nyo dyan, dahil yan natin sinisikwat eh. Yan yung yan yung magdadala ng bigat ng lahat. At dito na ilagay na natin yung paglalagyan ng paglalagyan na to ng
chain block, no, sa kabilaan na, para hindi na tayo mag-ikot-ikot ng boom. So lalagyan na lang to ng ano, dito. Ito yung ilalagay natin diyan, yung yung 16 mm. So bali dublihin yan. Lalagay tayo dito. So ganyan. Naka-hook dito magkabilaan. Then dalawa ilalagay natin para matibay, dahil yung trusses na bubuhatin nito ay may kabigatan. Makakapal yung ano, yung bakal. At dito lalagyan pa to ng ano, lalagyan to dito ng lagayan ng tali dito. Bali apat din. Apat dito lalagyan ng lagayan ng tali. So pagkatapos yan ay lalagyan pa natin ng ano yan, ng bracket para siguradong matibay yung puno niya. Lapat yata. Ayun, lapat. Sige. Dito ka sana naglapat. Ito nakabuka pa dito. Paluin na lang natin. Dito ka maglapat ah. Dito ka maglapat para hindi ka na mahirapan mag-building. Tanggalin mo muna. Ayun yung martilyo. Ayun sa likod. Sa kabila mo ilapat. Yan. Dali mo. So, tingnan mo to. Tututong clearance niya. Yan ako nakatabi. Yan, patayin mo ah. Patayin mo. Para nakakwadrado tayo. Ito. Yung clearance nito, tsaka ito. Yan. Okay. Yan, tapos ipo-full-weld din yan, paikot yung nilagay nating ano na yan, bracket. Para sigurado tayong hindi tumabingi yung puno na yan. So ito na mga kalate, no? Bubuhay na to ang boom namin. At dinudugtong na. So dudugtong muna yan ng tornilyo, then lalagyan ng stiffener para mas lalong tumibay. So haba nitong boom na to ay 10 meters and 40 cm. Kasi yung ano natin, yung chain block natin ay nasa 40 cm ang ano niyan, simula sa hook hanggang doon sa kadena. So kailangan yan mahigpit ng gusto. Then sisilipin niya mamaya kung diretso yung pagkakalagay ng plate. Ligpit na lahat yan? Ligpit na lahat? Silipin mo nga muna, pasilip mo nga kung tuwid. Ha? Hindi tuwid. Kalsuhan natin pagka hindi tuwid. Pag hindi yan tuwid, kakalsuhan natin ng yung plate. Kung kunting diferensya, okay na yan. Kunti. Hindi na. Okay na yan. Kunti. Maliit na maliit. So, yan. Lalagyan niya ng pan. Lalagyan ito natin. Ayun. Lalagyan ng stiffener.
So bali magkukontrahan din yung stiffener para matibay. Kaya walang ground. Yung kinakabit na ni Bong, yung stiffener niyan napakahalaga niyan. Dahil yan yung magsisilbing patigas niyan sa plate natin. So bali 8 piraso yan. Apat-apat. Full weld muna kaya mamaya bago pihitin pa sa kabila. Iyan mo na lahat. Para maglaban. So pati dito sa lagayan ng chain block ay lalagyan din ng ng brace para mas matibay. Kung mapapansin nyo, ito. Yan, ito. Doble-dobleng round bar na yung inilagay. Dahil mabigat yung process na yan. Para walang putol. So dito naman ay nalagay na yung yung stiffener na full weld na. So alternate tornilyo din stiffener hanggang sa paikot yan. At lalagyan na lang to ng apakan para pag-akyatan ng aakyat dito sa boom. So ito, lalagyan ko ng lalagyan to ng lubid yung kinakabit ni Randy. Yan ikakabit yung mga lubid. Sana may design pa. Kapuso. So yan. Round bar yan na 16 mm. At dito naman kinakabit na ni Renan yung mga apakan, yung steps. At 100 steps kamo. Ganyan kamitikuloso yung 100 steps. yung boom namin, nakatansi pa. Pag medyo diretso puruhan muna para hindi na natin binabalikan yan. So ang taas nitong steps ay 40. Tamang-tama lang to sa sa regular size na Pilipino. Hindi hirap na umakyat at bumaba dito. Angle bar naman yan na didos. So next na gagawin doon yung upuan ng maghahatak ng chain block. Sige. Baba mo na yung So ayan mga load din piniprepare na namin to para iakyat yung itatayo yung boom. So meron tayong 4 na lubid. So bawat isa niyan ay 50 meters ang haba. So tingnan niyo naman pagkakatali, matindi. Panigurado, may lock pa na welding rod, bilaan. Lahat yan meron. Para sure na hindi dumulas yung lubid. Ibababa na ni Munsing yung chain block. Pa-viral tayo dyan. Munsing, say hello doon sa kay Kwan. Hello sa mga tropang Kwan dyan. So ibababa na tapos susukatin yan. Ang natin sukatin yung ilalim. 50 lang yata yan. 650. So dapat ang pagtatalian natin mga 640 o 630. Kasi yung boom namin ay 10 meters. 10 meters yung boom. So mahigit sa kalahati yung tatalian natin. So tatali tayo diyan mga
6 meters para insakto pag tinayo ay kaya pa niyang bitbitin mo. Baka masubra naman tayo, mabuwal. At yan, yung may tali sa kabila, yung kabilaan. May sirga na tali itong boom na maliit. Nakatali doon para hindi mabuwal itong boom natin pagka itataas na itong ating main boom, no, pang tayo dito sa traffic natin. Okay. So yun, ito 6 meters to ang tali nito. Ibol mo pa, baka lumog yan. Isang ikot pa. Ikot mo pa. Yan. Tapos lang yan, tapos ihok dito. Taas mo na konti. Taas mo na. Okay, hatakin na to, hatakin. Para makaangat na tayo. May tayo na tong boom. So, nakaangat na tayo, nakaangat ng kalahati at titingnan natin kung nagbi-bend ba yung tubo dahil yung tali natin halos gitna. So, mabigat yung ulo niyan. Pati puno mabigat din. So, kung makikita natin kung mahina yung tubo natin, dapat nagbabaluktot na yan. Pero sa tingin ko okay naman dahil hindi naman nagbabago yung ano niya, hindi naman nagbi-bend. Kaya kayang-kaya niya to iangat yung process natin. Ayan na, yung mga lubid na tayo na inilagay dyan para pagtayo niyan, diretso ano na, diretso serga na. Hindi ba bang makatulog yung ano dyan? Sa nilagay yung upuan, hindi makatulog yung maghihila ng simblak. Maganda sana kung nilagyan mo pang lagayan ng ano yan, ng kape. Nilagyan pa sana ng lagayan ng kape. Kukurang na original? Oo, ayun. Yan yung ano, may upuan yung maghihila ng simblak. Kala ko may bagong guante. Bibili na tayo, nakalimutan eh. Buti amoy ko si Kuya Ray. Pabigyan kami ng guante. May tira pang contest dun. So ito na mga lodi, no, nilalagyan na lang ng ano, ng sikwatan tong yung boom. At nitayo na, no. Yung simblak nandoon na rin. Okay na rin. Ready to ano na yan. Ready to erection bukas, ha? Kahit dalawang sikwat lang din. May tumis na basta. Oh, sige. Try nga. Oh, na ganyan yung isa natin, ha? Dahan-dahan kayo. May isang barita pa yata dun. Una yan. Oh, parang nakakatulong naman yan yung ano mo. So titistingin kung ano, kung okay yung tibay niya. Okay. Hop. Okay, smooth. Maganda pagkakadali natin. Madulas lodi yung plancha. Kaya mabilis lang na. Okay. So, okay, mga lodi, ayan o. Napatunayan na ng boom na ginawa natin na kayang-kaya niya. At naitas na namin itong malaking trusses. At ito yung pinakamabigat sa mga trusses dito na nagawa namin dahil malaki yung ano, masyadong makapal yung mga bakal niyan. So, 2 tao na ang naghahatak ng simblak. So, sa karaniwang trusses, 1 tao lang ang naghahatak niyan. So, dahil sa mabigat talaga, so 2 tao na nagbuong
Naghatak ng timblak. So pangalawa namin to ngayon, itong araw. At i-overtime na namin yan patong lang sa mga poste. So bukas na isi-secure. At kinukuha na rin ni Kuyang Willie. Mga lodi, si Kuyang Willie, siya yung supervisor namin dito sa Bataan. So, first time daw nila na makakita ng nagtatayo ng ng covered court na mano-mano lang, kasi sila nagtatayo ay ginagamit nila boom truck. So kaya minomonitor din nila, ayan na binibidyohan niya rin para may record sila, keeping sa kung paano to tinayo. Yang Will, pagka sa sunod kayo na lang, kaya na? Tingin mo? Depende sa mga taong gagawa. Kung hindi sila takot. Diba? At yung isa palang tao nila doon na nakasama, isang kasama namin doon, si Rinan, tao nila yon. So far madali namang matuto. Ewan ko na lang kapag sila na lang. Okay mga lodi, maraming salamat mga lodi, at pa-subscribe na lang sa channel namin. At kanina pala may dito, nahiya lang ako mag-video. Nandito yung mga taga DPWH, nanood sila kung paano to itayo, dahil first time din nila makakita ng ganitong pagtatayo ng cover court na mano-mano lang ang gamit, dahil ito hindi pwede sa boom truck dahil tabing ilog, walang madaanan. Ayan yung daanan lang, tanging access lang yan ng daanan ay yung tulay na maliit na yun. So hindi pwede ang boom truck, kaya ito sa YouTube din nila to nakita yung kung paano namin tinayo, kaya kami na ang kinontak nila. Yung boom na yan sa kanila na yan, kami nagfabricate, sila kanila materyales. So pagkatapos nito iiwanan na sa kanila. Ano sinyas mo? Approve daw. Okay mga lodi,